Hi, everyone. This is David from CSR Insights. Thank you for joining us in having conversations about good matters that improve people's lives. Our guest for today is Dr. Jeneline Mendoza. She's an OB gynecologist from Pope John Paul II Hospital and Medical Center. Uy, salamat po sa mga taga Pope John Paul kasi lagi silang nandito sa show, sharing about the health and wellness of our people. Doc Jen, welcome to the program. Hi sir, good afternoon po. So Doc, pag sinabing OB gynecologist, anong specific na ginagawa mo? Actually, with the two terms, OB and GYN, OB is taking care of patients who are pregnant, and then gynecologist is the term from general female health. So kung hindi pa siya buntis, from pre-reproductive years to the reproductive years until sa menopausal healthcare ng women. So doon siya nag-iiba. So pag OB, doon yung caring for the pregnant women and then postpartum as well. And then the gynecologist part naman po is for yung hindi buntis until sa elderly ages na nila. Oy, ang galing nun Kasi akala ko, siguro pati yung mga nanonood sa atin, they think na pag OB-GYNE, laging pangbuntis lang. So, dun muna tayo sa gynecologist part, So, ibig sabihin na ang mga women, yung mga gustong magbuntis, halimbawa, pwede na silang magpa-consult sa inyo. Tama ba? Kahit hindi pa Yes sila po. pregnant. Pwede na sila magpaalaga. Actually, kahit yung Oh. mga bata, we have yung mga suspect natin na pediatric gynecologist or Okay. yung from pedia pa lang, children pa lang. So, meron na rin kasi mga disease entities sa reproductive parts ng mga bata na kailangan din in-address. So, kahit mga children pa lang, tinitignan na rin namin yan. So, sige, halimbawa, the youngest na pwedeng magpa-consult sa inyo, and then ano usually yung kanilang mga complaints o di kaya ano yung mga tinitingnan ninyo to make sure na healthy yung kanilang reproductive system? Usually, pag yung bata po, let's say, mga less than 10 years old, pag yun yung pinaka-consult sa amin, more on sa mga discharges or yung mga interesting case, may mga foreign body, yung syempre may mga naglalaro, minsan nilalagay doon, or may mga abnormal discharges. Pagdating naman doon sa mga malapit na mag-period nila, so doon na papasok yung mga symptoms na mag-i-start na sila mag-menses, and then kung nag-i-irregular na yung period nila, yun. So, as early as mga talagang bata, kahit mga toddlers pag meron ng problem na nakikita yung mga parents, actually, it's the parents that are observant, no? Kasi ang bata, lalo na regarding the reproductive parts naman, wala silang alam doon They don't know paano inaalagaan yon. It is the parents or the mother who notices or may mapapansin silang problem. Then, tsaka sila magko-consult. However, in Filipinos kasi, parang there's a bubu na na pag ang bata pinatingin sa gynae, hindi masyadong pinatitingnan ng mga mothers Kasi pag pinatingnan nila sa OB and gynae, buntis agad, parang more on sa related na lang pag sexually active yung patient, so yun. Pero pag aware talaga yung parents, well-educated, kahit mga sobrang minimal problems lang, basta dun sa reproductive area, na pwede namin tignan talaga. Magaling yung ganitong discussion kasi merong study recently ang World Vision dito sa may Visayas area kung saan yung mga bata doon as young as 12 years old ay nagiging pregnant na. So very prevalent ang teenage pregnancy doon. So tapos ako ngayon na siguro nagbabasa rin naman ako ng mga balita or ng mga iba't ibang information, hindi ako ganoon ka familiar sa work ng gynecologist. Sa inyong mga experts in your association halimbawa, meron ba kayong mga efforts in raising awareness about reproductive health? Kasi ang mga tao sabi nga nila and also sabi mo 'di ba, yung stigma when you go to the gynecologist, akala mo buntis na agad or what. Ano po yung mga steps na ginagawa ninyo para i-raise yung awareness about this? Actually, for the local setting naman, kung kahit saang affiliated ka hospitals, andun. So, may mga lay forums like this one, pwede mga ganito. Or yung sa mga hospitals na bibigay ng medical missions, or mga free consults like that. And then with the society, yung sa POGS, yung Society of OBGYNs, nabibigay din ng mga programs regarding that. So, regions yon in different locations, nagbibigay po ng mga ng mga free consultations, free educational conventions, mga ganyan.
Meron Mm. naman pong gano'n. And then, I don't know if you are aware kung babalikan mo yung elementary or high school years mo, na-discuss ba to sa eskwelahan? Yung ganitong, Actually, ewan ko lang ngayon kasi nung time ko iba, ang diniscuss yun is on the part of the health subject, pero mm, more on the high school na. Pero hindi okay, sila, I came from a Catholic school. I don't know kung medyo magmamatter kasi medyo discreet sila regarding sex education kasi nga gano'n. okay, So meron siyang part sa education or sa school curriculum pero hindi siya yung in-depth na na okay. talagang i-discuss kung ano yung kailangan malaman ng bata. Kasi parang, yun nga, pag diniscuss ulit yung sa school, parang ang ano doon, bakit mo sabihan yung bata? Parang i-expose mo agad yung bata regarding doon sa Yeah. topic na yun, which is hindi accepted by all Filipinos din. Mhm. Yun yung medyo problematic kasi ang nangyayari is, lalo na yung, i-relate ko dun sa sinabi mo dun sa teenage pregnancies. No? I have Mm. patients na ganyan na hindi pa nagkaka-period, buntis na. Wow. Pwede pala yun, ano? Wala pang period Yes. na. Oo, nalaman na lang, I have one patient, nalaman na lang na buntis siya is because lumaki na Mm. yung tiyan niya. So, Mm. ang downside kasi noon, hindi siya nadi-discuss properly sa dapat na forum. Nakukuha nila yon through social media. Yeah. Facebook, TikTok, lahat. So, yon. Which Mm. is, hindi siya ganun ka-advantageous kasi merong pangit na disadvantage in social media. Hindi mo mafi-filter kung ano yung tama. Hindi mo Mm. Mm. mafi-filter yung alin yung educational. So, ang downside nun, yung patients or yung mga, lalo na yung mga teenagers na yun, ayun, di aware yung parents nila, Yeah. pregnant Mm. na lang agad sila. Ganon. Oo. Ano, Mm-mm. dun sa patient mo, no? Wag mo nang pangalanan. Ano reaction ng Mm-mm. parents? Na-imagine Na ko, yung impact. nagulat na lang sila kasi Mm. actually ang kausap ko doon is yung mother and yung brother. Mhm. Parang ang nangyari daw doon is bata kasi 13 years old, may ka-chat Okay. siya sa Facebook, Mm. nag-meet, then Mhm. doon nangyari. Pero yung partner is kapitbahay nila, parang ganon. Okay. Oo, so Sige. nalaman na lang nila na yun, pregnant na, so nagpaalaga dahil yun ang pangit naman doon dahil Yeah, yeah. bata hindi nagsabi, late na yung mga prenatal care. Pupunta na lang Mm. sa'yo 7 months na hindi mo na Mhm. naalagaan, natutukan on the crucial part of the pregnancy which is the first trimester kasi doon magpo-form yung baby, doon mo establish yung mga exposure to infections or other Mm. Mm. factors eh. Ito ha, para Mhm. lang mas interesting pa, abangan tayo ng mga viewers natin in the future. The Philippines is the second highest area in the world na merong online sexual exploitation of children. So, reported yan ng Mm. World Vision, ng UNICEF, at saka ng Department of Justice. So, maiging tutukan to, no? Pinag-usapan natin ngayon health, pero even yung security, yung welfare ng mga kabataan, di ba, natatouch na natin. So, ganyan po Mm. ka-integrated yung ginagawa ng CSR Insights at saka ng Pope John Paul II Hospital and Medical Center. Sige, Mm. mabalik tayo dun sa cycle ng isang woman na mayroong reproductive system na maayos at nasa tamang edad. So, halimbawa, Mm. gusto niya nang maging pregnant, meron na siyang asawa. Anong ideal age usually yung nire-recommend ninyo? Meron ba ganun? Um, ang age kasi, biologically speaking, once na Mm. mag-menstruate na yung babae, pwede na siyang mabuntis. Okay. Pero in terms of readiness, dun magbavary yun yung, kasi pag ready ka na magpamilya or ready ka na mag-baby, hindi lang yung body mo yung ready eh. Yung nga tulad nga Okay. yung bata. Oo, yeah. Ready yung body ng bata pero mentally or Okay. emotionally hindi siya Mm. prepared for that. So yun yung depende sa yon sa tao Mm. kung kailan. So, parang masabi natin most yung talagang average or nasa mga late 20s to 30s yun eh. Kasi Oo. nandun na yung age group na medyo established na, meron ka ng focused career, meron ka ng goal in life. So, yun yung parang age bracket or starting of the age na pwede ka na or you're healthy to have a pregnancy or baby na. Oo, ang galing nito ah. Holistic pala yung approach ninyo. Akala ko health lang, physical lang. So very good ah. So meron tayong physical na health and then of course yung mental health and yung ating emotional readiness and pati finances nababanggit na dito. Yes. So Doc, Mm-mm. halimbawa, meron kasi yung narinig for those who want to get pregnant, meron silang folic acid. Ano bang ito Yes. yun? Ano ba yung folic acid? Ang folic acid actually, hindi siya talaga siya yung magpapabuntis sa'yo.
Okay. Okay. It So is ano a siya? supplement or one of the prenatal medications or vitamins na binibigay natin para in time of maging pregnant ka na, it is actually for the benefit of the baby. Kasi Mhm. malilesen yung mga neural tube defects or yung mga congenital defects dun sa baby. Mm. So, kung nag-ano ka, nagtatry sila maging pregnant, ini-start na namin agad yung folic acid para well prepared na yung body. Once nandun na si baby, Aha. nandun na yung nutrition na the baby needs para maging maganda yung development niya at the start Okay. of the plan. And then, meron silang tinatawag na trimesters. So what happens in the Yes. first, second, and third? Okay. Sa first trimester, yun yung first 3 months. Para madali na Mhm. first 3 months, second Okay. 3 months, and the last. So sa first 3 months, where the crucial part is yun, doon nag start yung development ng baby. So Okay. kaya nga doon natin tinitignan at the 8 to 10 weeks pregnant, doon nagfo-form si baby, yung organs ni baby, yung brain, lahat. Mhm. So doon magiging dapat careful ang isang buntis kasi any exposure to infection, sa mga maling medication sa antibiotics na bawal sa pregnant, smoking, alcohol, drugs, even exposure sa mga radiation, doon pa pwedeng maka-affect kay baby. Okay, kaya nga may mga vaccines tayo na hindi pwede magbigay at the first trimester para lang Oh. tayo na hindi siya makaka-affect sa development ni baby. And then doon Mhm. tayo magi-screen ng mga common na infections during the pregnancies, yung mga hepatitis, rubella, HIV, syphilis, Mhm. ganyan. So yun. So parang yun yung pinaka-baseline or the screening para makita natin kung yung history taking dun sa mother, baka may previous siyang mga sakit na pwede maka-affect dun sa pregnancy. So yun Mhm. yung establishment ng pregnancy. And then on the second trimester, yun na yung mismong papalakihin mo na si baby. At Mhm. 6 Okay. months to 8 months, check mo na kung may congenital anomalies yung baby, magpapa-congenital scan ka, doon ka rin magpapatest ng blood sugar kasi at that part of the pregnancy, pwedeng tumaas yung blood sugar. So, Mm. pwedeng magkaroon ng gestational diabetes, yan. So, minomonitor na natin yung growth doon ni baby. So, mas dumadalas na rin yung check-up. Nagiging na doon, nagiging every 2 weeks na. And then, on the third trimester, ito na yung preparation mo na malapit ka ng manganak. Okay, Okay. you would recheck the blood laboratory test, baka CBC, kasi kailangan prepared yung body mo pag naglabas ka ng baby, either normal delivery yan or cesarean section, malaking blood loss. So, Mm. kaya kailangan well-prepared si mommy, yung CBC niya. And then, titingnan natin kung kaya ba, doon maya-assess kung kaya ni mother na ilabas normally yung baby. Kung kaya na, hindi naman, maliit naman si baby o Mm. tama yung pwesto ni baby. Or baka naman hindi pa pwede siyang mag-normal delivery, yung palasuhe, naka-breach siya, Mm. or merong ibang indication. At the third trimester, dun mo na i-schedule kung kailan mo siya safely i-operahan para mag-safely lalabas din yung baby. So, yun Okay. naman yung Mm. preparation for the third. So ano pala, no? May blood loss pala pag nanganganak. Oh, yes, opo. Oh, like paano? Kasi paglabas ni baby, una, Mhm. um, may placenta. So, once Aha. na-detach yung placenta mo, the placenta is the one that attaches nagsusupply or yung connection between the mother and the baby para dun sa blood supply. So, pag Mhm. tinanggal mo yun, dun yung unang part ng Okay. blood loss Mm. mo. And then next is, ang normal na mechanism ng katawan is pag nilabas mo na yung baby, is the uterus should contract para hindi ka na magdugo. Para Oh, lilit okay. na siya. Actually, lilit na siya agad. Kasi once na hindi siya nag-contract, dudugo ng dudugo, lalabas na lalabas yung blood. So, Okay. yun yung nag-aatony, yun yung nagiging danger for the mother na pwede pa siyang makuha. Wag naman sana hypovolemic shock, matransfusan ng blood, gano'n. So, Mm. pag normal delivery, medyo minimal, or hindi man minimal, malaki pa rin yun. Pero mas malaki Mm. pa rin compared yung CS to sa normal delivery. Mga around Okay. 500 cc is the average or acceptable blood loss eh. Mm-mm. Okay. So delikado Pag pala more than manganak, 1 no? liter, yes. Opo. Oo. Okay. Mm-mm. Masakit ba for men, ano? Masakit ba? Gaano siya kasakit? Alin sir, yung pag-labor or yung Iba pa pala yun. So, labor muna Oo. tayo. Sige, labor game. Pag nagli-labor kasi, parang sa ibang patients kasi
'di ba pag nagpe-period sila, dysmenorrhea, ganun, sobrang intense lang na ganon. Okay. Sobrang sakit nun kasi nagko-contract ka, and then sobrang sakit din yun kasi imagine mo yung 3 kilos na bata lalabas there sa baba. So Oo. talagang kailangan nilang i-push yun, effort na umire para malabas mo yung baby. Kasi ang ulo ng baby is around 10 centimeters. So ganun Okay. ka-pliable yung vagina para maglabas ka ng ganun kalaking baby, no? Oo. So, yung medyo masakit sa part na yon. Pero at the recovery of the normal delivery is at the next day, kaya na nila. The Okay. following, oo nga eh, believe ako, the following Mm-mm. day, kaya na. Normal yon na dapat kaya Mm-mm. mo na. Oh, nakakatayo na sila doon. Ang Mm-mm. masakit na lang Mm-mm. doon is if merong cut or Oo. nag-cut doon sa ilalim. Pero with cesarean section, mas matagal talaga ang recovery noon. Kasi Talaga. it is a Mm-mm. major operation na i-open ka eh. Mm-mm. Abdomen mo, your muscles, tapos tanggalin si baby. So medyo mas matagal lang recovery noon. Mm. So para po sa audience natin, ma-imagine nyo, ang 3 kilos, parang 3 kilong bigas. Tama, Doc? So ganun ang dala Mm-mm. niya ng mother dun sa kanyang tiyan. At yun ang ilalabas niya. So masakit nga naman yun, Yes. ano, kapag ilalabas mo Opo. ganun karami. So Doc, sige, kung makikita mo ang isang pregnant woman, so nakatayo siyang ganyan, nasaan yung baby? Nasa baba? Nasa taas? Hindi mo siya maaano. Actually, Aha. malalaman lang natin, we can estimate kung nasan yung baby based sa physical examination. Meron kaming maneuvers na chine-check para malaman Okay. namin kung nasaan yung ulo, kung nasaan yung back, kung nasaan yung paa, yun. Mm-mm. Pero yung sinasabi nila, ay, pagtusok yung tiyan, lalaki, Oo nga daw. pagbilog, babae, may Mm-mm. gano'n. That is ano na medyo matagal ng notion ng mga ano natin yun eh. Pero Mm-mm. hindi mo talaga siya specifically makita based on the ano na ay ulo to or suhi or nakatagilid yung baby. It is by Okay. merely doing a physical examination, and yung talagang ano talagang makakakuha ng 100% na position ng baby is by doing ultrasound din talaga. Mm. Dok, kailan ba nauso ang ultrasound? Kasi dati, paano ginagawa nila pag wala pang ultrasound? Tsaka mo lang malalaman ang position ng... Kung wala kang, let's say, nandun ka sa low setting, Mhm. na lugar, no? Doon yung tinatawag namin nga na Leopold's maneuver nga eh. Baka masyado ng Okay. technical. Leopold's Sige lang. maneuver. So, kinakapa namin yung sa may balakang, kung makakapa namin yung ulo, dun sa sides, makakapa namin kung nasaan yung back. And Mhm. then, makacheck namin kung nasa taas or nasa baba yung mga fetal parts or yung mga paa. So, yun yung pinaka non-invasive na kung wala kang ultrasound, makakapa mo naman kung Mhm. nasaan yung pwesto ni baby. And then, the another physical examination is through internal examination. Aha. Lalo na pag nagli-labor na siya, pag open na yung cervix niya. Pag nag-IE ka, makakapa mo na kung kakapa mo ba yung ulo, makakapa mo ba yung puwet, makakapa mo ba yung kamay. So yun, yun yung Mhm. two physical examinations na pwede nating gamitin. Pero yun yung by the time na magli-labor or malapit na talaga siya manganak. Pero let's say yung gusto mo lang at second trimester or part of the Mhm. prenatal, ano lang talaga, by estimation by the palpation or yung ano lang ng tiyan ng mother ginagawa. Mhm. Merong mga early delivery, no? Parang 7 months Mm. or 8 months. Yes, Okay, okay na ba preterm yun? deliveries. Oo. At hindi siya okay is in the sense Mhm. kasi preterm talaga siya. Okay, kahit sabihin Mhm. natin na yung si baby malaki siya, nasa 2.3, kasi may mga term na mga ganun eh, 2.3, 2.5, pero kung kulang Aha. talaga sa buwan, it's not on the weight eh, it's on the maturity of the lungs, maturity of the Oh, organs. okay. Okay, so kung let's say mga 32, 33 weeker yung baby, by chance, pwedeng mahirapan pa siya huminga on his or her own. So bago siya Mhm. mag-deliver, let's say meron kami na-detect na magpe-preterm delivery, we give steroids para makahelp dun sa development ni lungs ni baby prior namin ilabas yung bata. Mm. Sige, ang dami yung ano, no? Parang ang dami yung pinag-aralan. Saan ka ba nag-practice? Gaano katagal ba yung pag-aaral para maging Um, OB-gynecologist? Training ako sa Manila Doctors Hospital for Mhm. 4 years yon. General OB lang ako. So after the general OB, pwede ka pa mag-subspec. Okay, pwede Okay. ka pang
mag-proceed into an gyne-onco for specialist in cancers, perinatologist, specialist in high-risk pregnancies, or pwede naman yung sono, yung mga nag-ultrasound. Actually, maraming subspect. So after the 4 years of your residency training, mag-aaral ka pa ulit ng 2 to 3 years para kung anong gusto mo pang another specialty. Dok, meron mga cases, di ba, na 3 months nila into the pregnancy nalalaman na pregnant pala sila. Paano yun? Paano mo hahabulin yung nutrition na dapat meron yung bata or vitamins, etc.? Kasi 3 months is 3 months na yung nawala eh. So ang gagawin mo na lang doon is you start all the yung vitamins kasi niya, yun yung maganda naman kasi sa OB, parang medyo dekahon siya. So meron ka ng, alam mo na yung medications na ibibigay mo. Depende na lang sa case ng patient kung may kailangan kang idagdag na vitamins. Let's say, matanda na yung patient, hypertensive yung patient, yun yung magdadagdag ka na ibang medication. Pero kung late na actually yung 3 months na buntis, hindi pa siya actually late kasi at that time, oo, minsan doon pa lang sila nagpapatingin, mga after 10 weeks, 12 weeks. Meron ako nagpapatingin, 6 months na doon pa lang sila magpapatingin. Actually, malalaman lang nila pag may gumagalaw na doon sa loob. Kasi may mga patients na irregular yung period nila, so kala nila wala lang akong period. Magugulat na lang sila, may gumagalaw na sa loob. So yun talagang late. So pag late na yung check-up ng patient, you have to have a thorough na history taking. Ano yung nangyari dun sa last part ng buong pregnancy na wala siyang check-up? Nagkasakit ba siya noon? May ininom ba siyang gamot? Naka-exposure ba siya sa ibang mga sakit? Ganon. Then, you would give na po yung medications na kailangan niya. And, iahabol natin yung mga laboratories na wala siya. Para kung may ma-detect tayo na discrepancies or mga infections, ma-address natin agad-agad on the first or the early part of the prenatal care. Dok, ano mga bawal sa pregnant? Bukod sa, of course, yung smoking, bawal naman talaga, hindi ka pregnant. Yes, alcohol, drugs, alcohol. Ano pa? In terms of magbuhat or matulog, maligo, meron ba mga ganon, mga myths na dapat nang i-bust ngayon? Wala namang I mean, kung tawag dito na, pinag-usapan natin yung buntis na walang mga masyadong comorbidities, yung hindi sila high risk. Wala namang bawal na pwesto, okay lang din yun. Nagbabawal lang tayo sa ibang mga practices pag indicated sa isang pasyente. Okay? Kunwari, isang case niya is mababa yung placenta. May risk na mag-bleed siya. Yeah. So, bawal lang sexual contact, bawal magbubuhat na mabibigat kasi pwede siya prone to bleeding, disturb yung placenta, gano'n. Kung hypertensive ka, syempre, bawal naman, kahit hindi ka hypertensive, bawal ang smoking, bawal ang alcohol, drugs, even coffee. Minsan inaalaw namin ng coffee, 1 cup per day lang inaalaw namin. Pero kasi, at the first part of the pregnancy, meron kami mga pinagbabawal kasi depende dun sa symptoms ng pasyente. Kunwari, mataas yung meron tinatawag na nausea and vomiting in pregnancy, lilimit mo yun. May mga lifestyle changes or may mga food na bawal sa kanya para hindi yun lumala yung ganong symptoms. Pero kung meron kasi mga pasyente na swerte parang wala lang, yung walang nararamdaman, hindi nagsusuka, hindi naglilihi, wala naman tayong pinagbabawal sa kanila as long as okay or maganda yung health ni mother and the baby and maganda yung prenatal checkups niya. Okay tayo doon. Dok, yung pagsusuka na banggit mo, yung paglilihi, normal ba yun? Or halimbawa, talaga bang hindi siya napipigilan every morning? Yes, opo. Kasi at the first trimester, mataas talaga yung pregnancy hormones or yung BHCG yung tinatawag natin. Yun yung nagbibigay sa patients ng acidity, yung pagsusuka, hilo. So, gagraduate lang sila. Yung pregnancy hormones na yun, nawawala yun at the second trimester. So, doon mawawala yung lihi factor. Doon lang sila gagraduate sa mga suka-hilo nila. Normal siya in the sense na na-observe natin. Pero if nangyari is sobrang excessive na yung nausea and yung vomiting na nagkakos na ng electrolyte imbalance sa mother, yun yung hindi na
Hindi yung hindi na normal na kailangan ng i-manage, i-address. Tsaka Doc, nag-heighten talaga ang senses nila, no? Halimbawa, yung Yes. smell and hearing. Ano yun? Natural way of Mm-mm. the body ba yun to protect both the mother and child? Ay, pwede nating sabihin gano'n, no? Pero talagang ano siya na-observe, napapansin din talaga, lalo na yung sense of smell na ano. Mm-mm. Pwede Recently, siguro nating sabihin. Mm-mm. recently sa iyong clinic, meron bang mga kakaibang cases, halimbawa, or may mga trending sickness ba na dapat, maging ready yung mga mothers ngayon? Kasi lalo na after the pandemic, or di kaya meron tayong smog from the volcano, meron ba silang higher level of precautions na dapat malaman? Actually, ngayon, before, ang concern sila on the COVID vaccines. May mga Mm. patients pa rin talaga na hindi nagpapabaksin. Mhm. Okay. Pero later on, napansin ko, parang naging accepted na rin nila kasi it's for the benefit of them and the baby as well. Kasi once na nanganak ka, may COVID vaccine ka, the immunoglobulins na meron ka from the vaccine, mapapasok mo kay baby. So Okay. medyo na-accept na ng mga mothers yon. Pero Mm. ngayon, parang hindi, yung mga interest, do you mean ba, may mga bago bang mga sakit Mm. or mga Mm. ano? So far wala naman akong na ano. Pero medyo ang nakaka-alarm lang dun is pag may buntis, meron mahuhuli mo sila na meron mga sinasalihang groups sa mga Facebook, mga ganyan na, Dok, sabi po Oh. dun sa ganito, ganito, bawal daw po ako magganito. Dok, sabi po sa ganyan, yung barley daw, pwede daw ako mag-barley. Yung mga Ah, ganun na topics. oo. So, parang okay naman, at least they tell the doctors. Pero ang nangyayari kasi ngayon, parang the doctors are the second opinion. Ang Oo nga. nagiging ang nagiging talagang nagre-rely sila dun sa mga social media platforms. Tapos kami lang magko-confirm. Parang ganun, which is parang baliktad. Dapat hindi. Okay. Mm-mm. So ayan na. So before and during the pregnancy, you should consult your doctor, your OB-gynecologist. Doc, kapag nanganak na, focus na yun sa baby Pero as a mom, paano ba yun? Dapat ba mag-consult pa rin sila sa inyo? Hanggang kailan? Yes. Actually, after the pag nanganak ka na, meron pa tayong postpartum period So, monitor Okay. pa rin namin yon. Kasi, syempre, nanganak siya, may lumabas doon, pwede siyang prone pa rin sa infection. Okay. So, Okay. after nun, ang next naman na doon is the common consult after pregnancy is family planning. So, kami Mm. din yung magbibigay ng um, proper family planning for them. Kung magbe-breastfeed ba siya, so iba yung Mm. family planning bibigay sa kanya. Kung bata ba yung patient, ano yung mas appropriate na family planning para hindi siya magbuntis agad. Or Yeah. kung na-CS siya, ano yung proper family planning kasi may cut na dun sa uterus. Hindi ka pwedeng magbuntis agad kasi prone to pwedeng pumutok yung matris mo on the next. So, after the pregnancy, more on the family planning. And then the next doon is yung mag-worry na sila kung kailan babalik yung normal menses nila. Kasi doon sila nagtataka na nag-irregular ang period din nila after Mm. the pregnancy. So, yun yung din yung next na mga Actually, ang OB/GYN, hindi lang siya sa panganganak, hanggang sa mag-menopause yun usually. So, kung may patient ka na ilagaan ng nanganak ka, actually hanggang ano na yun, hanggang sa mawala na ng period, mag-menopause na siya. Pwede Mm. mo siya maging patient na talaga hanggang pagtanda niya. And then for other patients naman, mas maganda na ngayon kasi hindi na sila, nawawala na yung stigma na pumunta sa hospital Mm. Pumupunta naman na yung mga patients. So, punta lang po kayo doon. It's better to follow advices from your doctors, hindi yung from the experiences of other people. Kasi case-to-case basis siya. Not all person, not all people are same or different. Parang yun yung ifa-follow mo. You have to follow the assessment of your doctors. And syempre, you have to trust the assessment of your doctors kasi it's for your own good din naman po. Kung ano yung makikita or assessment sa inyo po. Thank you, Doc. Napaka-interesting ng discussion natin. Doc Jeneline Mendoza from Pope John Paul II Hospital and Medical Center. Maraming salamat po. I'm David from CSR Insights. Thank you for watching. God bless you. Thank you, sir. Thank you.